tayo sa programa nating Katotohanan. Ang katotohanan po ay yan ang daan tungo sa liwanag, tungo sa kung ano ang kaayusan para sa lahat at yan lamang ang daan tungo sa totoong karangyaan sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang ating panawagan sa Kongreso na tanggalin na bilang congressman si Congressman Arnie Teves. Meron kayong magagamit na rason sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya i-share ko sa aking mga tagapakinig kung ano ang batas na pwede magagamit para tanggalin ang isang membro ng Kongreso na tiwali. Magandang umaga po, Relay Asistio. Magandang umaga rin kay Don D. Garcia, kay Juan Regal, no? Kay Monmon. Pinakauna siya. Si Dito Javier, si B. Rinsky, magandang umaga. Don D. Garcia. So magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din kay Raul Villanueva from Durham, North Carolina, USA. Si Rodrigo Ramirez is watching. So, ang pag-usapan po natin ay sobra na po ang ginawa talaga. Kung meron kang maituturo na tao na mas masama pa kay Ampatuan, wala nang iba kundi si Arnie Teves. Ayon kay Epifanio Labrador, na dokumento niya, gawain pala talaga ni Arnie Teves gumamit ng bilanggo para magpapatay sa kanyang mga kaaway. Isa rito sa tinuro ni Epifanio Labrador ay yung si Mayagma. Si Mayagma na pinatay din yan, later on ay bodyguard din dati ni Arnie Teves na nakakulong din pala yun na binunot mula sa bilangguan at binabayaran ang warden ng BGMP. Kaya nananawagan ako kay Secretary Benhar Abalos na imbestigahan ang lahat ng mga warden at kung sino sa mga warden, lalo ng warden ng Negros Oriental na naging warden dyan, ang nagpapabayad mula kay Arnie Teves para kumuha ng bilanggo at magpapapatay. Ganun po ang nangyari. Kaya ito naman, natandaan natin na noong last nakarang linggo ay nagsampa ng kasong 3 counts of murder si Attorney Levito Baligod para sa kanyang mga kliyente na mga pamilya ng mga pinatay, kasama na si NBI agent dati na naging board member sa Negros Oriental na si Mike Dumog. Ayon sa kaso nila ni Attorney Baligod, tinuturo isa si Arnie Teves sa pagpapatay kay board member Dumog. At tinuturo din ng isa roon na si Bobby Tanasan. Noong 2019 po ay nangyari. Ngayon, in-interview ito si Bobby Tanasan at lumabas sa YouTube. At sinabi niya, bakit nyo ako ituro na ang pumatay kay board member Dumog? Nasa kulungan ako. Okay, so ito pala ang sagot na pinalabas ni Epifanio Labrador na isang may programa kung saan sa YouTube ay siya ay may organisasyon na Citizen or Civilian Anti-Crime Group. Epifanio Labrador. Sinabi niya mismo na itong sistema pala na ginagamit ni Arnie Teves para hindi siya mahuli. Yung mga bilanggo ang ginagamit niya para pumatay sa kung sino gusto na patayin at binibigyan niya ng pera ang warden. So, ang provincial jail dyan, baka din dyan. Kaya imbestigahan ang provincial jail warden dyan. So ngayon, kasi kung bakit ako nananawagan ganon, dahil sa nagsalita naman kaagad itong si Bobby Tanasan na isa sa pinaka-present na incumbent na killer niya. Na paano daw siya papatay? Sa kulungan naman siya. Kita mo? Ang galing, no? Mabuti sana kung nung pinatay niya si Dumog na isang NBI agent dati, ay kung napatay din siya ni Dumog, nabisto sana yung warden. Ganun po kasama ang ating sosyedad. Dapat
tigilan na natin lahat ito. Wala nang ibang paraan sa pagpatigil nito kundi bigyan ng matinding ehemplo ng ating gobyerno ang lahat ng mga drug lord, warlord, lahat ng klaseng lord dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, sa nabase sa nakita ko sa kwento, mas matindi pa sa kay Gobernador Andal Ampatuan, o di kay si Andal Ampatuan Jr., itong si Arnie Tevez. At dahil ganun siya kasama, ay dapat lang, kung si Bernardo po magsabi, kakalusin kita, puno na ang salop. So, kapag puno na ang salop, kakalusin ka. Napuno na ang salop sa ginagawa niya. Ayon sa mga testigo, ayon sa mga kwento na lumalabas na kapani-paniwala lahat. Itong isang sinabi na kung paano siya tatanggalin sa pamamagitan ng paggamit ng batas. Ito po, makinig kayo, ito po ang batas na pwedeng gamitin para tanggalin ang isang congressman mula sa Kongreso. Tingnan nyo sa Section 16, paragraph 3 ng diyan sa Section 16 sa ilalim ng Article 6 na nagsasabi sa Tagalog na ang House of Representatives pwede niyang suspendihin o tanggalin ang kasapi nito o ang sakop nito o membro ng kung mayroong tinatawag na hindi Section 3. Ito, tama, Section 3, Section 16, Paragraph 3. Each House may determine, ibig sabihin each House, ang Kongreso o ang Senado, na magdetermina sa ilalim ng kanilang proseso na paparusahan ang sino mang kasapi nito, whether Senador kung sa Senado, or Congressman kung sa House of Representatives. Ang dahilan ay kung disorderly behavior. So ano yung disorderly behavior? Sakop yung awol, yung hindi niya pagbabalik kasi hanggang March 9 lamang ang kanyang authority na bibiyahe labas ng Pilipinas. At pumunta siya kuno, nag-live pa, pumunta siya kuno sa Amerika para magpa-stem cell. Yun pala, nakikita natin ang paka niya pagpunta kasi alam na alam ni Arnie Tevez na nagtatrabaho ng kanyang inutusan para lusubin at patayin si Gobernador Digamo. At para ipapalabasin niya na wala siya dyan, bakit nyo tuturo sa akin ako nagpapatay? Wala naman ako sa Pilipinas. Ganon kasimple, nakalimutan niya na pwede na ngayon mag-utos kahit messenger. Pwede na mag-utos. Kaya nga, ayon kay Secretary Remulla, yung isa sa mga nagsumuko ay nagsabi na bago nila nilusob ang bahay ni Gobernador Digamo, ay nakausap nila mismo yung mastermind na si Arnie Tevez sa video conference. So, yun ang pruweba. So, ngayon, kung disorderly behavior, yung awol, disorderly din yan. At ano pang ibang disorderly behavior? Yung habang congressman siya, nagpapatay siya ng mga tao. Disorderly behavior naman. Ngayon, anong ebidensya ang kailangan? Ang ebidensya na kailangan lamang po ay hindi naman tinatawag na proof beyond reasonable doubt o di kaya pruweba na walang duda. Kasi ang gagawin lamang na parusa ay pagtangkal. So ibig sabihin administrative. So kung administrative, yun ang tinatawag ng mga abogado na substantial evidence. Ang substantial evidence ay iyan ang dami ng ebidensya na sapat na para sa isang malayang tao at patas na tao na magdesisyon na iyon na nga ang ibig sabihin nun. So ngayon, yung kahit na yung hindi pa nalilitis yung mga ibang pagpapatay, kahit ang pagpapatay kay Gobernador Digamo, pwede nang gamitin laban sa kay Tevez. Bakit? Ipakita lamang na most likely ikaw yun. Ikaw nagpapatay. Kasi sa totoo lang, sino bang ibang may interesado para patayin si Digamo? Walang ibang politiko.
Hindi naman ganun katindi. Walang kapangyarihan, walang power, walang baril na makikita sa pamilya Masias na isang politiko din. Sa pamilya Perdices, wala ka rin makikita. Sa mga pamilya ng vice-gobernador na naging gobernador na ngayon sa Guido Reyes, wala ka rin makikita. In fact, naawa nga ako kay Gobernador Guido Reyes na matapos siya manumpa para pumalit kay Digamo, ay sakitin. Umiyak pa siya sa unang araw ng kanyang pagre-report bilang gobernador, umiyak siya. At nanawagan sa lahat ng kanyang mga mamayan sa Negros Oriental. At naalaala niya, umiyak siya, mahal na mahal niya si Gobernador Digamo. So, ganun po ang nangyari. Kaya nga dapat natanggalin para matapos ng lahat, wala nang susunod sa kanya, ay dapat hindi lang kundi kunin ang lahat ng mga baril, hindi lang kundi lansagin at wasakin ang kanyang private army, kundi tanggalin na rin siya sa Kongreso gamit ang batas sa ilalim ng Section 16, Paragraph 3 ng Article 6 ng ating Konstitusyon ng Pilipinas. At ang Section 16, ulitin ko, nagsasabi sa Tagalog na yung Senado o yung House of Representatives ay sa ilalim ng kanilang panuntunan, pwedeng magparusa sa membro nila o di kaya sa pamamagitan ng disorderly behavior. Anong disorderly behavior sa Tagalog? Yung hindi ka nais na ginawa o na kanyang behavior. Ano bang behavior? Anong ginawa mo dun sa loob ng Kongreso bilang congressman o bilang senador? So, kung ano man yan ang ibig sabihin ng disorderly behavior, malawak yan. Pero ibig sabihin, tinitingnan ko na matindi at hindi ka nais-nais at isang napaka-revolting to conscience. Kumbaga nakaka-rebelde na ginawa. Kagaya dito, pagpatay ng tao, kaka-rebelde na paggawa. Biro mo, hindi lang si Gobernador Digamo ang pinapatay dyan. Napatay pang 8 pang ibang tao. Ang isa sa napatay, yung sa gate na gwardiya niya, bodyguard niya, pinatay kagad. Iyan ang pinakaunang pinatay. Ang iba pang pinatay ay driver bodyguard ni Gobernador Digamo. Ang kasunod na pinatay si Gobernador Digamo at nanginarklat siya, yung barangay kapitan na humarang sa katawan, hinarangan niya si Gobernador para hindi matamaan, pinatay din. Kaya pala yun ang dahilan kung bakit siniguro at pinaputok, kahit tumba na si Gobernador, pinuputukan pa ulit. Yung iba, marami ding pinatay, pero may isa sa kanila nakaganti. Tapos, ang isa doon sa mga lumusob sa pagpatay, lumusob sa bahay ni Digamo, ay ex-NPA. So, ibig sabihin, composite team siya. Pero mga trained, highly trained. Mga highly trained din sa NPA. Yung isa, ang pangalan niya si Arnel Libradilla. At namatay si Arnel habang tinutugis sila ng Philippine Army, Philippine National Police na mga SAF. Nakipagbarilan, patay siya. At yung iba ay nahuli. At nais ko lang bagitin na mula sa mga baril na nakuha sa mga nahuli, isa dong baril doon ay nakakitaan na yun mismo nag-match ayon sa ballistic test na sa baril na kung saan nagmula yung bala na kumitil sa buhay ni Gobernador Digamo. Kaya aking mga kababayan, i-presyon na po, ilagay nyo sa inyong Facebook account. Tanggalin na si Congressman Teves mula sa Kongreso. Tanggalin na dapat. Siyempre, kaya naman diktahan niya ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga membro. Siyempre, super majority siya, sobra sa 3/4. Ang kailangan lamang na boto para matanggal ang isang congressman sa Kongreso ay 3/4. Ibig sabihin ng 3/4, sa kada 4 na congressman, 3 ang bumoto. So, kung ang congressman ngayon ay nasa 3-6, ang bumoto kasi nung nakaraan sa issue ng amendment ng Constitution ay 306 ang yes, 1 ang abstain, so 37 na, at 8 yung no. So, 37 plus 8, ibig sabihin 315. So, sa 315, ilan ang 3/4 dyan? So, ang 3/4 dyan, kung 300 ay 75, 75 times 3. So, that is 225. Plus, yung 3/4 naman ng 15, which is
plus 10 na lang. Kayang-kaya ang boto. Kahit tanggalin na. So, ibig sabihin, nananawagan ako kay Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ng ating presidente na si Bongbong Marcos na gawan nyo na ng paraan at pabilisin na. Alam ko gumagawa na kayo ng paraan yan sa Ethics Committee ninyo. At sinulatan nyo na lamang ngayon si Arnie Tevez na magpaliwanag kung bakit hindi siya tanggalin bilang congressman sa Kongreso. So, gusto ko mabilis ang takbo. Ngayon, ang tanong, meron ba nangyari ni minsan na nagpaparusahan ang isang membro o kasapi ng congressman o ng Kongreso sa ating kasaysayan? Sagot, meron. Alam mo sino? Si Congressman Sergio Osmeña Jr. Nangyari ito noong 1960. Noong panahon na marangal pa ang mga politiko natin. Noong July 14, 1960, si Congressman Sergio Osmeña Jr. ay nag-privilege speech at hindi siya umalis. Hindi niya pinayagan ng iba na paalisin siya habang nagsasalita. Ginagamit niya privilege sa awal. Kumbaga, ang tawag niya filibustering. Filibustering. Ang tawag niya ni Nene Pimentel nung buhay pa siya. Binibira ni Congressman Sergio Osmeña Jr. itong si President Carlos P. Garcia na nagbibigay ng pardon for sale. So, biro mo nung araw, binibira, may pardon for sale na pala nung araw sa mga bilanggo. Yun ang expose ni Congressman Sergio Osmeña Jr. At dahil doon, nag-attempt na yung mga kakampi naman ni President Garcia, Carlos P. Garcia, na pinangungunahan ni Congressman Salipada Keys Pindoton, Congressman Leon Ginto Jr., Congressman Vicente Peralta, Congressman Faustino Tobia, Congressman Lorenzo Tevez. Ay, kamag-anak pa pala si Lorenz, itong Lolo Lorenz ni Arnie Tevez. Si Lorenzo Tevez na congressman ay pinapatanggal niya noon pagka-congressman si Sergio Osmeña Jr. Si Jose G. Roy, ito si Jose G. Roy, congressman ito ng siguro, lulo ito ng aking din namin sa College of Law sa PLM na si Attorney Jose Roy. Tapos si Congressman Faustino Duhinio, Congressman Antonio Di Pio, Congressman Benjamin Ligot, Congressman Pedro Trono, Congressman Felipe Abrigo, Congressman Felipe Isabeleda, Congressman Tekla San Andres, Siga, Congressman Angel Fernandez, at Congressman Baltao, Eugenio Baltao. So itong mga congressman ang bumuto sa isang Committee on Ethics na tanggalin o parusahan nila ng 1 taong suspension. Gusto na masuspindi na 1 taon si Sergio Osmeña Jr. At si Sergio Osmeña Jr. nagreklamo sa Supreme Court. Ang rason ni Sergio Osmeña Jr., kung ako inyo pinapatanggal, ang pinaparusahan nyo ay hindi ako. Parang nyo na rin ako inalis sa Kongreso. At ang pinarusahan nyo ay mga tao sa 2nd District, mga tao sa 2nd District ng Cebu. Tinanggalan nyo ng representante ang congressman ng ang mga tao sa 2nd District. Okay? So ngayon, ang ginamit na basihan naman ng kalaban, sabi niya, hindi, pwede naming tanggalin yan. Pwedeng tanggalin sa Kongreso. Ang ginamit nila ay yung isang kaso na kung saan si Congressman Alejandrino ay tinanggal naman ng Kongreso. So ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court sa sinulat ni isa sa pinakamagaling na justice ng Supreme Court na si Arlan Bengzon. Sinabi niya, okay, si Alejandrino ay pwedeng tanggalin sapagkat nakasulat sa ating Constitution, 1935 Constitution, na pwedeng tanggalin basta appointed. Appointed. Ibig sabihin, in-appoint lang na naging congressman. Yun ang nangyari. So ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil ang si Sergio Osmeña ay elected, hindi siya pwede tanggalin. Pero, ang sinasabi ng Supreme Court, sapagkat independente ang Kongreso, hindi makialam ang Supreme Court sa kung wala namang irregularidad na nangyayari.
Sa ngayon, kasalukuyan, ang tawag dyan ay grave abuse of discretion, grabing abuso. Kung ibig sabihin, hindi pwedeng makialam ang Supreme Court sa trabaho ng Kongreso kasi independent nga eh. May tinatawag na check and balances. Ngayon, kailan pwede makialam sa Supreme Court? Kung may roong grabing abuso sa kapangyarihan na ginawa. Pero dito, sabi ni kung Justice Bengson, wala namang abuso na nangyari sapagkat suspendido lang naman, hindi naman ni-remove si Sergio Osmeña Jr. Pero mo, ang ginamit na dahilan ay yung pag-expose ni Sergio Osmeña Jr. Makatarungan ngayon eh. Ibig sabihin, tumayo para sa katotohanan na kagaya ko na disbarred ng Supreme Court dahil pagsampa ko, pag-post ko sa Facebook ng reklamong pandarambong o complaint for plunder at pinost ko sa Facebook laban sa mga nagnanakaw, no? Kasama dyan kay Soko, si Congressman noon, Ferdinand Ledesma Hernandez. Kasama dyan ang kapatid niya, si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Kasama din dyan yung hepe or director ng Regional DSWD Office number 12 na si Vice Rahaida Taha. Kasama rin dyan yung kanilang accountant na si Ruhaypa Kalandaba. Kasama rin dyan ang Beach Rewards Committee na kasapi na ng Pangulo niya ay si Jakia Ilaw, si Emerita Dizon, at saka si Muhammad Faiz Sharif. So, ganun din ang ginawa ko, makatarungan para sa bayan. Ibalik ang pera ng bayan. Kay Serious niya, katarungan din para sa bayan kasi nagreklamo siya, na-discover niya na si President Garcia pala ay nagpapardon basta may bayad. Kahit sinong bilanggo, kahit matindi pa, heinous crime pa ang dahilan kung bakit siya na-convict, ay pinapardon niya, basta may pera. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa ngayon, ang matindi din pala nung araw. Tapos, dito naman, kung tingnan mo, ang isa sa nagdesisyon dito, alam mo sino? Yung the greatest author of criminal law book, si GBL Reyes. Sabi niya, sang-ayon siya sa desisyon ni Justice Bengson. Pero may kumontra sa kanila. At ang kumontra sa kanila ay si Justice Labrador. Pero, ang sabi niya, dissent para, ay ibig sabihin kumontra si Justice GBL Reyes. Tingnan natin ang punto de vista ni Justice GBL Reyes. Dissenting, I concur with the majority that the petition filed by Congressman Osmeña Jr. does not make out a case either by declaratory judgment or certiorari since the court has no original jurisdiction over declaratory judgment proceedings and certiorari is available only against bodies exercising judicial or quasi-judicial power. So, nung panahon pala, wala pa yung grave abuse of discretion. Kundi, ang abuso ay limitado lamang sa korte o quasi-judicial power. Ibig sabihin, quasi-judicial, parang mistiso korte. So anyway, sinabi niya ni Justice GBL Reyes, I submit, however, that Congressman Osmeña was entitled to invoke the court's jurisdiction, sa Supreme Court jurisdiction, on his petition for a writ of prohibition against the committee. Pero pwedeng writ of prohibition. And so far as House Resolution number 59 is concerned, because it is an unlawful attempt, according to Osmeña, to divest him of an immunity from censure or punishment. An immunity vested under the very rules of the House of Representatives. Ibig sabihin, may immunity pala yung mga congressman ng araw. Sa Committee on Decorum and Debates, ibig sabihin, pag hindi ka umakto na maayos, ay pwede kang tanggalin. So anyway, that is sufficient. Ang gusto ko lang, kinukumpara ko sa kung kay Tebes, pwedeng-pwede na siyang tanggalin sa disorderly behavior. Ang disorderly behavior ay pagpatay ng tao. Siyam ang minasakir niya. At 13 doon ay kasalukuyang ginagamot sa ospital. Hindi natin alam kung mabubuhay mga yon. Pero sa ngayon, ang bilang na namatay ay siyam. So ngayon, ang isa pa kung bakit, March 9, dapat na andito na siya, nag-report na siya sa Kongreso.
So ano na ngayon? March 16. Sa March 16, so ibig sabihin, 7 days na siya na absent. Kung 7 days na absent, awol. Ibig sabihin na awol, hindi siya magkakandak ng duty. Ibig sabihin, pwede na rin sabihin niya parang nag-resign ka na rin. So dapat, kailangan kamay na bakal ang gagawin ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Hindi lang po ang pagbabago o tsatsa ang inyong asikasuhin. Asikasuhin nyo na itong parang isang kagandahan para sa mamayan. At kung matanggal nyo na si Arnie Teves, magkaroon kagad ng eleksyon, magkaroon ng bagong congressman sa 3rd District ng Negros Oriental. At iboto ninyo ang tama, hindi yung kriminal. At tinuturo ni Epifanio de la Cruz, Epifanio Labrador na magnanakaw, na pinaka-worst, pinakamasama, pinakamatakaw, pinakamamatay tao. Mas matindi pa kay Ampatuan, ang sabi, parang ganoon ang nangyari. So, pag-usapan natin ngayon, kasi sa totoo lang, sa ngayon, wala na ako nakikitang dahilan para bumalik pa sa Pilipinas si Arn, si Kuya Arn. Bakit? Gusto niya na mag-TNT doon. Ang tawag niya ni Bantag ay tago ng tago. Sabi niya sa salitang Igorot daw, magtago-tago, welcome. Ganon din ang gagawin ni Arn, Kuya Arn, magtago-tago rin siya. So, Feli Castillo, good evening from Italy. Magandang gabi po. Magandang umaga. So, ngayon, talagang dinidiin ko po mula sa kay Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni BBM. Tanggalin nyo na, please lang, si Arnie Teves. Isa yan sa pinakamagandang maitulong ninyo sa buong Pilipinas. Kasi bakit? Na magbibigay kayo ng halimbawa sa lahat ng mga utak kriminal na huwag na nilang gagawin ito. Ngayon, kay Bantag naman ang sinasabi ko, ang warrant of arrest, expected na yan. Hindi lang sinasabi yan ng mga pulis, pero sekreto. Kasi ang batas po sa warrant of arrest pagdating sa murder, ganito po yan. Ang ginagawa po yan ng prosecutor's office, kung halimbawa ganito nagdesisyon sila na sampahan ng murder si Bantag at nakapagdesisyon na sila na sampahan nga, ay sekreto na sinasampa na yan doon sa RTC kung saan ang krimen ay nagawa. Dito sa kasong ito, sa pagpatay po kay Percy Lapid, ang kaso ay isasampa sa Las Piñas Regional Trial Court. At doon naman po sa pagpatay kay June Villamor, doon isasampa sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ganun po yan. Ang nakakaasar dito, nagyayabang pa yung mga bantagers. Kung ano na pa pinagsasabi nila, hoy, tumigil na nga kayo, wala kayong ebidensya na seremolya ang mastermind. Kundi sa makatwid, ang katotohanan ay baliktad. Ang daming ebidensya, si Bantag ang tinuturo. So, para naman magsisilbi ng magandang halimbawa sa buong Pilipinas, Muslim man o Kristiyano, ay dapat parusahan ng matindi kung sino man nagkakasala. Kapatid mo man siya o hindi. So, the only way for us to become a decent society is for the country, for our administrators, led by the president, to be strict in enforcing the law, in enforcing the rule of law. Wala nang kapatid-kapatid, wala nang kapartido-partido. Kasi by nature, tayong Pilipino ang utak natin dyan, maraming utak sa atin yan na matigas ang ulo. Halimbawa, inaakusan ka na. Sabi, sige, patunayan nyo. Ganun lagi. Sa ibang bansa, kung meron lang kwento pa lang hindi pa nga totoo, na nakipagkita ka sa babae, sa congressman, sinabing gano'n. Sa ibang bansa, sa Japan, sa United States of America, sa iba pang lugar, sa North Korea, South Korea pala, hindi North Korea, nagre-resign kaagad ang mga tao. Hindi pa umabot sa kaso kung totoo ba o hindi ang akusasyon. Nagre-resign kaagad. Kasi napaka-disente, taas ng antas ng kanilang pagandang disente.
Sa Pilipinas, kailan pa kaya magkaroon ng pagkadesente ang mga Pilipino? Nilalahat ko na, kasama ako dyan. Kaya nga, kailangan natin talunin ang ating sarili at pipilitin natin na lumakad pataas para tumaas ang ating lahi at igagalang tayo sa mundo. So, Mr. Bantag, ang nakakaasar pa ito, gumawa-gawa pa ng pelikula. Kung matapos yung pelikula, ibig sabihin, ikaw ay nakikitaan by substantial evidence na salot sa lipunan, pinakamasamang tao. And yet, gusto mo ipakilala ka, gusto mo sundin ka ng mga tao. Anong ginawa mo? Gumawa ka pa ng pelikula. Ibig sabihin, ang ginagawa mo na pelikula ay pinapakita mo sa mga bata natin, mga Pilipino, all right lang pala pumatay ng tao. Ganon ang ibig sabihin yan. So, sana ay matuto na tayo mga Pilipino. Nilalahat ko. Ngayon, ganito ang gagawin. Kung itutuloy nyo pa yung pelikula na yun ng General Bantag, na kung saan ang kanilang aktor ay si Jason Abalos, lahat ng gumagawa ng pelikula ay kakasuhan ko ng kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code. Ano yun? Promoting immoral doctrines. Ganun lang kasimple yan. So, bawal ang magpo-promote, magsusuporta sa mga immoral. Tingnan nyo no? Oh. Paklaruhin ko pa. Yan Bantag, General Bantag the movie. Si Jason Abalos. Ang mga kasama dito sa pelikula ay si Jason Abalos as General Bantag. Okay. Ang mga supporting role niya ay si Rene Imperial, si Jeric Raval. Kaya i-boycott na natin itong pelikulang ito. I-boycott natin ito. Hindi ko alam kung saan ipalabas, o sa Netflix ba, iFlix, o sa Viva Films, o whatever. I-boycott natin ito. At pag makakitaan ko ito yung ipapalabas, kakaso ako ng paglabag sa Artikulo 201, 201 na nagsabi, promoting an immoral doctrine. Mamamatay tao ko, tapos gagawin mong bida ka sa pelikula-pelikula. Ito, ang pelikula na to, wala naman ibang tao na papayag susugal. Gagastos. Kahit sinong producer, walang ibang papayag na gagastos susugal para gawa ng pelikula si Bantag. Kasi lugi. So kung lugi, sino ang mukhang? So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang daming pera ni Bantag. Biro mo, nagpo-produce pa siya ng kanyang pelikula. Magkano ilang milyon kaya ang gastos nito? Di ba? O ngayon, imagine yung situation. Habang, halimbawa, nahuli si Bantag. Nahuli siya. O di ka, sumuko siya. At nasa loob siya ng rehas. Nagre-rehas. Nagpalabas ang TV, ang pelikula niya na General Bantag. Anong ibig sabihin yan? Di ba sampal yan? Sampal sa ating mga mamamayan, sampal sa ating dangal. Na kung sino ang kinakasuhan ng matinding krimen, na pinakahindik-hindik ng krimen, ay binibida. Kaya ang isang gagawin ko niyan, sasampa rin ako ng reklamo na ipatigil yan. Saan ako magsampa ng reklamo? Sa MTRCB, sa Movie, TV, and Radio and Regulation, Movie TV Regulation Board. So, ganoon ang mangyari niyan. Abangan nyo lang. At kung kinakailangan, magsampa ako ng kaso sa korte na ipatigil, huwag ipalabas yan. Kasi mag-ihimbigay ng masamang ehemplo para sa ating mga anak. So, isa pa. Naalala ninyo na sinabi ni Bantag, hindi siya susuko hanggat hindi
magre-resign si Remulla. Mind you, pariha ang utak ni Bantag at ang utak ni Arnie Tevez. Kung hindi susuko si Bantag, ganun din si Arnie Tevez. Kaya anong dapat gagawin ng Pilipinas? Kung si Tevez lang pag-usapan, pwedeng magsasampa ng kasong extradition treaty, extradition petition sa korte natin na uutusan ang ating Department of Foreign Affairs na mag-request sa United States of America na aristuhin sa Amerika si Arnie Tevez at dalhin sa Pilipinas. Ganon din. Ganon din kasi ang ginawa ng Pilipinas, ginawa ng Amerika sa panahon na pumalit kay Bill Clinton, si George W. Bush, na kung saan pinaaresto nila si Mark Jimenez. Ang kasalanan ni Mark Jimenez sa Amerika ay ang pagbibigay ng pera para pangkampanya ni Bill Clinton. Kasi sa Amerika, bawal mag-donate ng pangkampanya na sobra sa pinapayagan ng batas na $2,750 lamang ang pwede. At bawal ang hindi Amerikano na magbibigay ng pera para pangkampanya na kahit sinong politiko sa Amerika. Sa Amerika po, kahit ikaw mismo na politiko na tatakbo, bawal na bawal sa iyo na gumasto ng pera na sobra sa $2,750. At pwede kang ikulong kung sumubra ka. Ibig sabihin, pinipersa ng batas ng Amerika ang lahat ng politiko na mangampanya na walang gamitan ng pera. At isa pa, sa Amerika, ang lahat na tumatakbong presidente binibigyan ng more than $80,000 para pangkampanya. No? Binibigyan sila para hindi manggagasto, para wala silang, hindi na nila kailangan maghanap ng pera ng yung mga donors, kasi bawal sa Amerika magbibigay ng donation na malaki. Hanggang $2,750 lang. Dapat ganun sa Pilipinas, sundin natin. So, ito pa. Dapat ganun na ang gagawin ngayon kay Kibuloy. Si Kibuloy ay dapat sinurrender ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi nila masurrender, antay nila ngayon ang tinatawag na petition ng extradition para utusan ng ating korte ang Pilipinas na aristuhin si Kibuloy at dadalhin sa Amerika. Bakit? Kasi wanted siya doon sa Amerika. Naging wanted siya dahil sa isang finding ng more than reasonable cause ng grand jury ng Amerika. Ang grand jury ng Amerika po ay binubuo ng mga tao mismo mula sa tao, mga driver, tricycle driver, teacher, o sino-sino. 25 sila kasapi ng grand jury at sila magbuto-buto kung kakasuhan si Kibuloy o hindi. Base sa mga ebidensya na nakita nila. Ang kinaso laban kay Kibuloy dyan, yung pagre-rape. Ang ni-rape niya yung 3 dating niyang tinatawag na pastoral. Mga magandang babae, bata pa sila. Sabi nga ni Arlene Stone, maliit pa lang, 11 years old pa lang, nire-rape, sabi ko lang, nire-rape na ni Kibuloy. Ngayon, bakit tayo naman dito sa Pilipinas, ang dami sumasamba kay Kibuloy? Dapat i-boycott yun na rin ang SMNI para maranasan ni Kibuloy ang hindi natin, na siya ay hindi dapat gumawa ng mga kasalanan. Biro mo, papastor-pastor ka. Kung pastor ka, dapat ikaw ay santo. Ang problema sa iyo, ang ugali mo ay demonyo, hindi santo. Biro mo, sabihin mo pa na pinagpala ang mga babae na magbibigay ng kanyang virginity kay Apollo Kibuloy. Nakaputsa na naman, no? Kayo mga Pilipino nga, tama na ngayon. Alam mo kung bakit namamayanin yung ganong klaseng tao? Si Bantag, si Tevez, si Kibuloy, pati sabihin ko na, yung aking binuto noon ng presidente, si Digong Duterte, papatay ng mga tao. Sapagkat, pinupuri naman natin, binubuto pa natin. Panahon na, i-boycott nyo na yung mga yan. I-boycott natin, magsimula tayo sa pag-boycott sa pelikula ni Bantag, yung General Bantag. I-boycott yan. Para na, siyempre, wanted, fugitive from justice, ito na, lalabas ng warrant of arrest, galing sa korte,
I-boycott na yan. At kung may kaso, hindi pwede ipalabas yan kasi magbibigay ng masamang halimbawa sa ating mga kabataan. Ay kabataan ay pag-asa ng bayan. So kung ano ngayon ang edukasyon na binibigay niyo sa kabataan, iyan ang magiging kinabukasan natin. Kasi wala na tayo sila ng mamayani sa Pilipinas. Naku, Diyos ko naman. Maghunos dili tayo. Huwag na nating bigyan pa ng chance. Kung natandaan ko, nagrebuilde sa Romania, yung mga rebelde doon, nang nanalo yung mga rebelde, pinagpapatay nila ang isang pamilya ng royal, ang Tsar, ibig sabihin na Tsar, King, Queen, at lahat ng mga anak, kasi kahit minor pa, pinapatay nila lahat, walang natira. Ganon din nung nagrebelde yung Bolshevik sa Russia, pinatay nila lahat, mula sa hari, sa Tsar, at saka lahat. Bakit? Kung pinatay nila, wala nang mamayani ulit galing sa pamilya. Ang nangyari sa Pilipinas, hindi nyo pinatay si Marcos. Ang nangyari, si Marcos nga rin ang presidente. Kaya nagsisisi, ginanggagalaiti yung mga taong hindi kumbinsido na hindi nagnakaw si Marcos. Di ba? Kasunod yan. At tama na siguro ako sa ngayon kasi medyo 41 minutes na. Nais ko lang bibigyan ng isang mag-aantay lang ako, tinatawagan ko yung isang testigo dyan, patungkol naman ito sa plunder case. Gusto ko pag-usapan ang plunder case kung saan dalawa na ang pinatay dito dahil sa plunder case na yan. Alam mo, saan? Sa Davao. Kaibigan ito, kakampi ito ni President Digong Duterte. At ang mga pinapatay niya at ang sampa ng kaso ay kakampi rin ni Digong Duterte. Kung ba awayan sila. At ang nangyari dyan, bibigyan ko kayo ng hint. Siya yung tinanggal na speaker sa panahon ni Duterte. At kung tinanggal siya, dahil iyon sa awayan sa pera. Ang awayan sa pera dahil sa pera na galing sa malaking project. So ngayon, ako'y nananawagan sa best friend ni BBM, ni Pangulong BBM, ang best friend na si Anton Lagdamio, na tulungan mo ang taong pinangakuan mo na magsampa ng kaso laban sa taong yun. Kasi wala ng pera. Nagtago-tago na. Kung si Bantag pa mo sabi magtago-tago. Ang ibig sabihin tago-tago, welcome pa na. Ito yung nagtatago na. Kasi dalawa na ang pinatay dito. Alam mo sinong pinatay na dalawa? Yung media man, isa. At saka isa yung nag-camera ng drone para kunan ang mga biniling mga ari-arian na lupa gamit ang mga ninakaw na pera. Kaya nga, nakikiusap ako kay Mr. Anton Lagdamio, nakikiusap din ako sa kanyang misis na si Don Zolweta. Please lang, tulungan niya. Kilala niyo kung sinong taong ito na pinakiusapan niyo na pupirma sa plunder complaint. Nang dahil pumirma siya sa plunder complaint, siya na ngayon ang hinahabol at gustong patayin. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan. Binibigyan ko kayo ng pagkataon, Mr. Anton Lagdamio. Tulungan yung taong yun para ipagpatuloy. Kasi in-advise ko na sa kanya, i-withdraw mo na yung kasong yan. Kasi, at saka pag-withdraw, tumawag ka sa taong kinasuhan mo na wala na yung kasong yan, withdraw mo na. Para hindi ka na papatayin. Nagtago-tago siya sa ngayon. Kaya, nakalunos-lunos itong bansa natin. Ang tinutulungan pa ng bansa natin kung sino pa yung korap, siya pang hindi naghihirap. Kaya asar ako doon sa mga muto-muto ni Noynoy. Sabi niya, walang korap, walang mahirap. Ano ba yung gano'n? Sabi niya, tuwid na daan. Talo naman pag eleksyon, talo ng 500 tuwid na daan. Kaya kailan tayo magbabago? Ang pagbabago po rito sa Pilipinas ay manggaling sa tao. Ang sabi pa nga ni Ka-Insurrecto, na tinutukoy niya, lagi, paborito niya, which is paborito ko naman ang provision na sa Constitution na nagsasabi sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution na nagsasabi, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin sovereignty, yung
kakayahan na maging malaya sa pagdesisyon para sa ating bansa ay nakatira sa bawat Pilipino. At ang lahat ng kapangyarihan para sa pagpamamahala ay nanggagaling sa Pilipino. Tao, hindi politiko. Ibig sabihin, majority. Kaya ang isang tao, ang tawag natin dyan ay particle of sovereignty. Ganun yan sa pag-aaral sa batas. So kung ganun, gamitin ninyong mga tao ang tinatawag na kapangyarihan ng tao. Tandaan, ang itong batas ng konstitusyon, sa prinsipyo ng konstitusyon, sa tao nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. So kung ganun pala, ang ibig sabihin, ano ba yung mga kapangyarihan na nasa kamay ng mga tao? Simple lang. Kapangyarihan sa paggawa ng batas, na ginagawa naman ng tao indirectly sa pamamagitan ng pagbubuto ng mga senador at pagbubuto ng mga congressman, kasama na si Arnie Teves. Ano pang ibang kapangyarihan? Kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas. Pagpapatupad. Paano ginagawa ng tao ito? Ito'y tinatamasa ng tao sa pamamagitan indirect, hindi direkta, sa pamamagitan ng pagboto kung sinong presidente, sinong vice-presidente, sinong gobernador, sinong vice-gobernador, sino ang mayor, sino ang vice-mayor. Dalawang kapangyarihan na, binabanggit ko. Ano pa ang kapangyarihan na nandoon nakatira sa tao? Kapangyarihan sa paghusga kung may awayan sa mga batas. Kung may awayan, gamit ang batas. Kung mayroong problema kung ano ba talaga ang batas, yan ang kapangyarihan ng paghusga. Dapat ang tao ang naghuhusga, hindi ang judge, hindi ang justice, kundi tao mismo. Ano pa bang ibang kapangyarihan? Ha? Ito, yung iba naman, sumusunod na galing din sa batas. Kapangyarihan sa pag-expropriate, pagkuha ng kayamanan ng tao na pribadong kayamanan basta may bayad. Just compensation. At isa pa, kapangyarihan sa pagkukolekta ng buwis para may gagamitin ng ating pamahalaan, para mabuhay ang ating pamahalaan, at para patuloy ito na mabubuhay. Kaya tinatawag ng buwis ay, sa English, tax is the lifeblood of the nation. So, yung mga yun, nanggaling sa tao yun. Bakit hindi tayo lahat tatayo sabay-sabay at isigaw sa buong mundo na kaming mga Pilipino ay binabawi na namin ang kapangyarihan mula sa mga politikong mga gago, mula sa mga justice o mga judge na nagbebenta ng desisyon. Di ba? Oh. Ngayon, marami kayong duda kuminsan, bakit ganun ang desisyon? Bakit ganun ang desisyon? Hindi, wala naman tayong ebidensya na kabigayan. Siyempre, lahat ng pagbibigay ng pera o bribery, pailalim. Kung pailalim, hindi natin malalaman, wala tayong ebidensya. Kaya nga, sa totoo lang, kung ako presidente, ang una kong gagawin, bawalan ko na ang lahat ng opisina na may table. Tanggalin ang lahat ng table sa lahat ng opisina. Bakit? Pag tinanggal mong opisina, ang lahat ng table, ano mangyari? Hindi, wala nang under the table. Joke lang. So anyway, kung bakit ko sinabi na panahon na ng mga Pilipino bilang tao na mag-ipon-ipon tayo ng lakas at isigaw sa buong mundo na kinukuha at binabawi na natin ang lahat ng kapangyarihan mula sa ating mga politiko, mula sa ating politiko na kagaya kay Arnie Teves, mula sa ating mga opisyal na tilaga ng bayan kagaya na kay Bantag, mula sa ating mga judge na nagbebenta ng desisyon o di kaya na gumagawa ng desisyon dahil sa takot. At wala siyang katapangan para tumayo sa kanyang prinsipyo. Babawiin na natin yung lahat ng kapangyarihan sa paghusga mula sa mga justice na nagbebenta ng desisyon. O ito, hindi ko sinasabi may bentahan ng desisyon dito nangyari. Tingnan mo. Exhibit number 1. Si Bong Navarro, kinasuhan ni Dines Cornejo ng kasong panghahalay sa kanya sa pamamagitan ng sexual intercourse. Sa English, magandang pakinggan. Pero sa Tagalog, pangit pakinggan. Ang tawag sa Tagalog, Okay. Pero sa English, sexual intercourse. At saka acts of lasciviousness
kung saan ay pinatsupa daw siya ni Bong Navarro. So, ang nagsampa siya ng kaso pero binasura ng Department of Justice prosecutors. So may panel of prosecutor din na gumanap at binasura ang reklamo ni Dennis Cornejo. Ang rason, mahina, walang ebidensya na nagkontra-kontra ang mga testimonyan mismo ni Dennis Cornejo. Ang ginawa ni Dennis Cornejo, na kung saan ang abogado niya rito ay yung kaibigan ko na si Attorney Ferdy Topacio, ay umakyat, nagsumbong sa Department of Justice, sa Secretary, binasura. Umakyat siya ngayon sa Court of Appeals. Akalain mo ba naman na ang Court of Appeals, Justice, kung sino may yun, hindi ko kilala, ay inutusan. Sinabi nito, nagkamali ang Department of Justice at mga prosecutors, kaya inutusan nito ang prosecutor at saka Department of Justice na isampa ang kasong rape laban kay Bong Navarro. Anong nangyari? Si Bong Navarro, hindi naman siya si Bantag, hindi naman siya si Arnie Tevez. Kaya, yung mama, sumuko ng kusang loob, nagpensa ng 1 milyon at itinuloy yung petition for bail. At nanalo naman sila ni Attorney Malyunga na babae, magaling na abogado, sa petition for bail na yon. At dahil nakikitaan ng judge na hindi magkatugma ang sinabi ni Dennis Cornejo at sa kanyang mga sinabi sa iba. Kasi nung tinanong sa ng judge, lasing ka ba nung ikaw ay ni-rape? Nakapasagot siya na nakainom. Ibig sabihin, pag nakainom, kaduda-duda na ang iyong kwento. Hindi nakapaniwala. So dahil doon, bumaba na ngayon ang level o credibility ni Dennis Cornejo at nakakitaan ng judge yun, mahina naman pala ebidensya mo. Kaya pinayagan ng korte na magpiyansa si Bong Navarro at ang piyansa ay itinalaga sa 1 million pesos. Which is, kaya naman ni Bong Navarro, hindi na siya nagpa-reduce kasi mayaman nga siya. Malaking kinikita niya bilang isang entertainer sa Itbulaga. Hindi sa Itbulaga, kundi sa kapamilya. Kasama niya si Vice Ganda. So ngayon, habang tumutuloy ang kaso, umakyat sa Supreme Court si Atty. Malyunga. At kanilang inargumento na mali ang Court of Appeals. Ano nangyari? Noong last week, nagpalabas ng desisyon ang third division ng Supreme Court na nag-uutos sa Supreme Court, nag-uutos sa mga piskal na bawiin, ibasura na ang kasong rape laban kay Bong Navarro. At ang katwiran ng Supreme Court ay magkontra-kontra yung mga aligasyon ni Dennis Cornejo sa kanyang affidavit. At ang pagkontra-kontra ay nasa bagay o sa punto na napakamaterial. O si Atty. Luz Ramos, good morning. Aking kaparehong MC1. Maayong buntag kaninyo tanan. So pagtapos doon, sinabi ng Supreme Court, pinagalitan ang Court of Appeals. Sabi, wag mong utusan ang fiscal, prosecutors at Department of Justice kung anong gagawin. Bakit? Kasi independent body ang executive. Hindi mo pwede utusan ng judiciary. Maliban na lamang kung mayroong klaro na grave abuse o discretion. Kung may klaro na abuso sa kanilang kapangyarihan. Wala naman. Tama ang gani. Kung sabihin, regular, hindi gumawa, hindi nakikitaan na nag-abuso ang Department of Justice. Kaya, inutusan nga ng Supreme Court na ibasura ang kaso laban kay Bong Navarro. So, yan ang aking exhibit number 1. Exhibit A, para sabihin sa inyo na may kakurakutan talaga sa justice. Di ba? Okay, pasensyahan na sa mga Court of Appeals. Dahil dyan, ako'y nagdududa sa inyo, mga membro na ng justice na pumirma para kasuhan si Bong Navarro, mukhang, hindi ko naman sasabi kasi hindi ko nakita, pero nagmumukha na parang nakatanggap kayo ng pera para lamang makasuhan si Bong Navarro. Sino bang nagbibigay? Pwedeng magbibigay kasi mayaman dyan yung boyfriend ni Dennis Cornejo na si Cedric Lee. Si Cedric Lee, na-convict na naman yan sa Sandigan Bayan na bilang isang kontraktor. Kasi daw hindi niya natupad ang kanyang pangako bilang isang kontraktor.
Well, sinasabi ko lamang na iyan para malaman ninyo lahat. Iyan po ang katotohanan. Marami din akong ibang itutukoy na sasabihin ko para patunayan lang na sa sunod na natin discuss. Para patunayan na ang ating mga korte ay hindi Diyos, ay hindi anghel, kundi isa sila sa ating mga sa Pilipinas na kayang-kayang baliin ng liig para sumunod doon sila sa mga taong may kapangyarihan. Isa dyan, si Judge Maxino sa Negros Oriental na sinasabi nung bodyguard ni Arnie Tevez na pinatay niya pero nabuhay, na sinasabi ng bodyguard na tinakot ni Arnie Tevez si Judge Maxino para i-acquit si Arnie Tevez sa kaso. Sa kasong pagtatangka sa pagpatay kay Gobernador Digamo. Ibig sabihin, hindi pwede magsalita si Arnie Tevez na wala siyang motibo ipapatay si Gobernador Digamo. Kasi noon pa man ay may marami na siyang tangka patayin. Kasi sa dami ng tangka niya, hindi niya makuha-kuha si Gobernador Digamo. Kaya ang ginawa niya, the only solution is the ultimo remedyo. Lulusubin sa bahay at doon raratratin. Kaya iyan ang explanation kung bakit. Ngayon, paano mo sabihin na walang motibo? Negosyante siya sa Isabong. Negosyante siya sa kasama ata STL. So, pag kumontra ang gobernador sa Isabong at STL, hindi ka makakuha ng lisensya. Right, makakuha ka ng lisensya sa STL sa PCSO. Pero kukuha ka pa ng business permit. At kukuha ka ng concurrence o pagpapabor sa lahat ng bukal. Kung ayaw ng gobernador at mayor, wala kang magagawa. Kaya yan po ang pwedeng motibo na gagamitin para patunayan na ang nag-mastermind talaga pagpatay kay Digamo ay walang iba kundi si Kuya Arn Tevez. Siyempre, sabi nila ni Remulla na papahiwatig na marami pa iba. 4 daw ang mastermind. Kasama din daw natin si Pride Henry Tevez na nanalo ako na sa pagkagobernador pero nakakitaan na mas lamang pala si Digamo at pinaupo ng Comelec si Ruel Digamo at tinanggal sa pwesto si Pride Henry Tevez. Ano pang iba? So, yan ang mga binabanggit ko. Sa sunod ko na banggitin kasi mag-iisang oras na tayo. At dahil dyan ay siguro magpaalam muna ako, no? Ulitin ko lang na ating topic, hiningi ko lang na i-boycott natin ang pelikula na ginagawa ni Director General Bantag. Kasi nakakahiya. May warrant of arrest na lalabas tapos magpipelikula. Anong aral may bibigay sa mga anak? Kaya i-boycott natin. Maliban lamang sa magkakaso ako ng paglalabag sa Article 201 o immoral doctrines kung itutuloy nila yung pelikula na yan. Pelikula na walang kwenta. Siyempre, lahat naman ilagay dyan sa pelikula kasinungalingan, hindi man katotohanan. Bakit? Ilalagay ba ni Bantag dyan sa pelikulang yan? Yung kwento na pagpatay niya sa 10 nakakulong sa Parañaque City Jail? Pustahan tayo, wala yan dyan. Bakit? Ilalagay ba niya dyan yung pagpatay kay Percy Lapid? Pustahan tayo, hindi ilagay. Kaya, nakikiusap ako, i-post nyo sa mga Facebook ninyo, ipahiwatig ninyo ang inyong paggalit Magandang umaga po. sa ginagawa ni Bantag na magpipelikula pa. Ay, kababatiin ko na ngayon ang aking mga tinatawag na mga nanonood sa ating sa ating Facebook. At unahin siguro muna natin sa ating YouTube. Ito pala, ay isa sa mga dapat matigil sa atin, yung kagaya na dapat tanggalin na yan. Kagaya ni Arnie Tevez, sinasabi ko kanina, gumagamit ng bilanggo para magpalilikida. So, hindi po ngayon maganda ang depensa ni Bobby Tanasan. Tinuturo siya ng mga kliyente ni Attorney
Baligod na pumatay kay kay board member Tumog. So kung siyang tinuturo, sabi ang depensa niya, napanood ko sa interview sa kanya, paano ako magpapatay kay Dumog? Nasa kulungan ako. Ito nang sagot ngayon na pinalabas ni Epipanyo Labrador. Gumagamit pala ito si Arn, si Kuya Arn ng papatay na ang sinusugo na papatay ay walang iba kundi ang mga bilanggo dyan sa loob sa prisuhan. At binibigyan daw niya ng pera ang warden. So, warden ng Negros Oriental, provincial ba? O city ng Bayawan? Tingnan natin. Kailangan lalabas yan. Binubuksan ko lang aking Facebook para naman maglalagay ako ng aking GCash. Ito just wait lang, mga malapit-lapit na tayo. At maraming salamat pala, no? Medyo marami-rami ang nanonood ngayon. Gumagamit pala sa YouTube natin, marami, no? Dito, ilagay ko muna. Kawaan nyo lang ako kasi hindi na ako abogado. Wala na akong kinikita. Kukunti lang kita ko. Para mapagpatuloy natin ating programa na walang sinlakas. Kasi kung may pera ako kahit papano, hindi ako kayang i-bribe. Hindi ako bibigyan ng pera. So, ito. Okay, mag-umpisa ko sa YouTube. Jacques Dibole, good morning. Sir Kokoy Eclarino, good day. Si Ruel Ang, good morning. Si Justin, good morning. Si Kashi M, good morning. Ricardo U, good early morning. Lilibeth Mercado, mabuting buhay. God bless always. Salamat kay Rio Sumar sa kanyang palipad. Jerry Castillon, good morning. Robert Eljan Santos, good morning. Carmelita Neveseral, huwag ninyong sabihin na walang alam si Duterte dyan. Hindi ko sinasabi. Baka meron. Ang sinisisi ko si Digong Duterte, bakit hindi niya tinukhang si Arn? Dapat tinukhang. Natandaan ninyo ba no na 6 years ago, tumayo, nag-privilege speech ito si Arn. Ako po ay biktima ng illegal na droga. 9 na taon pa lamang ako ay gumamit na ako ng marijuana. Nung ako ay nasa mataas na paralan na, ay gumamit ako ng shabu. Kaya ngayon, natutunan ko na ngayon na natutunan ako at ako'y nagaling na sa pamamagitan ng tinatawag na rehabilitation. Pero tingin ko, hindi siya nagpa-rehab. Tingin ko, adik pa rin siya. Pero ang tanong, bakit ka lumabas at nagkunwari ka pa na nagbago ka at nagkunwari ka na ikaw honest? Ang ginawa mo yun kasi natakot ka, baka itukhang ka ni Digong. Ganun lang ho ang rason dyan. Kay Mary Jane, meron na palang naniniwala sa tao, ito, abogado, walang alam. Abogado ako. Nag-graduate ako ng abogado. May alam po ako. Ikaw, Mary Jane, ang walang alam. Pero pasalamat na lang ko at nanood ka. Si Michelle Edwin, good afternoon po, attorney engineer. Always watching from Toronto. Thank you po.
Si mami ko po ay, naman sa totoo lang, ayaw kong sabihin, pero ako ay naluha-luha. Nung wala akong pera maibayad para sa CT scan niya kanina, ay sa amin ang CT scan sa South Cotabato, sa Coronadal ay 17,000. Dito sa Maynila, 5,000 plus lang. Ang kailangan ng CT scan kasi may bukol na nakikita sa kanya dyan. Iyon palang dahilan kung bakit sa tuwing i-evac siya, kung may labas na EBS sa kanyang puwit, may kasamang dugo. Yun pala, kailangan gagamutin ng doktor yung dugo kung saan man yun nanggagaling na sugat sa loob ng katawan. At pwede bang bigyan niyo ako ng advice? Nung nandun ako, umalis ako sa Coronadal, March 8. So nandun ako March 6, March 7. Noong March 6, nag-poop o nag-evac ang mama ko sa loob ng ospital. Lumabas na nakita may sinulid. Hindi ko alam kung bakit. Ang iniisip ko lamang, nagkaroon ng sinulid sa loob ng tiyan niya. Siguro matagal na panahon na niya ito na napasok sa katawan niya at ngayon lang lumabas. Kasunod na araw, March 7, lumabas naman sa puwit niya mga putol-putol na kahoy. Hindi ko alam kung bakit. Kung meron po kayong alam dyan, ito ba'y, hindi naman ako niniwala sa tinatawag na barang kung sa Bisaya patawagin, o kulam kung sa Tagalog tawagin, ay mag-suggest po kayo kung anong gagawin. At nevertheless, sa ngayon ay nagpatawag na ako ng tinatawag nating manggagabot. So, yan po ang aking subukan ko buksan ito. I-approve ko ito. Gustong pumasok ni Ellie. Gustong pumasok si Ellie sa Facebook. So, yan po. Ngayon, babati na naman ako. May isa, anyway, wag na kayong mag-alala. Baka naman magbibigay sa akin ng pera yung isang naging kliyente ko na natuwa sa akin at magpapadala ng pera para pambayad sa 17,000 na tinatawag na CT scan ng aking nanay. At may 20% discount pa yun kasi senior citizen. So, mga 14,000 ata. O nga, Joanna Rubio, parang kinulam. Pero hindi totoong kulam. Pero tingin ko naman, matagal na nakain niya na yun siguro. So, nung araw, mahilig kasing mama ko kakain ng finger foods na hindi nakahugas ang kamay. So, si Armando Barrias, watching all the time. So ngayon, batiin ko naman si Michelle Edwin. Good afternoon po, attorney engineer. Always watching from Toronto. Kumusta na po sila Igempla? Si Manalo Violeta, Mary Jane Yap, pwede kang lumayas dito. Dolores Calaya, good day po, Engineer Toto. Corazon Season, good morning, watching from California. Rio Sumar, good morning, sir. God bless you always. Muntik na maging Sunar kasi ang kliyente ko dati na magbibigay sa akin ng pera ay Sunar ang apelyido. Taga Bulacan. Si Giorgio Asib, ipatupad ang rule of law, alisin at parusahan ang mga abusado sa tama sa kapangyarihan, wala silang puwang sa ating lipunan. Tama po yan. Julia Pa, good morning. Watching always. Happy to hear you. God bless you. Always I pray to your mommy get well soon. Thank you po. Your Majesty, Abel, blessed be God. Hello po, Engineer Kausing. Lenny Bungat, good evening, watching from Kuwait. Magdalena Lambo, good AM, Attorney Kausing. Tapos si Vilma Pat Petersen, good morning, Engineer, Attorney Kausing. Jari Castillon, okay. Si Vilma Petersen, maganda pakinggan ang katotohanan, mag-ingat parati. God bless you and your family. I will pray para sa mother mo, para madali ang pagaling niya. Opo. At hopefully, bukas mapasitiskan ko na at makita ng doktor kung anong pinanggalingan ng dugo sa loob ng tiyan. Linda Guting, keep up the good job, Attorney Katoto. Hanan Kausing, tuloy ang laban. Here's a little help for nanay. We pray she'll get well. Malaki pong tulong pang pagdasal. Totoo lang. Tulungan niyo ko kahit dasalan. Raquel Pangilinan Blantucas, hello po, Engineer Kausing, good AM, watching you from Singapore. Rebecca De Vera, good morning, Engineer, watching from Italy. Alam mo, gusto ko bumalik sa Singapore. Naalala ko yung pumunta ako sa Sentosa. Magandang lugar yun, kung saan may Hollywood doon, pa-picture, may train doon. Gusto ko lugar na yun at
Doon lang ako nakabili ng chocolate na sugar-free. Si Linda Guting, salamat po sa iyong palipad. Si Larry Huyusa, good morning, katuto, mabuhay po kayo. Si Shirley Seminiano, hanga kami sa loyalty sa iyo, Attorney Kausing. Sana mabigyan ka ng hustisya si Kapersi. Yes, malapit na po. Si Ayan Morales, hello katuto, kanan, ingatan po inyo ng Diyos ang watching from Jeddah. Raquel Pangilinan, Blantuca, seriously, paggawa ka ng pelikulaan, believable. O nga! Tapos si Shirley Bautista, Super Mamsi, nagpakakapal ng mukha. Itulungan niyo ako, i-boycott, ikampanya natin ang boycott ang General Bantag the movie. Manuel Toribio, boycott. Raquel Pangilinan, Blantucas, pati yung kasi, boycott na din. Raquel Pangilinan, Blantucas, cast pala, hindi kasi. So, ibukot na rin ang cast natin. Cast niya na si Jason Abalos, si Jerry Crabal, si Rene Imperial. Boycott na lahat. Kapal ni Bantag. Los Mapa. Ay, Los. Andiyo pala ka sa si General Trias. Ibili ko na lang ng 14 kilo na sibuyas, engineer. Tama. Lenny Bungat. Si Kibuloy, ganun din nangyari sa kanya. Tama. Magdalena Lambo. Tama po kayo, Attorney Kausing. Ka-Inspirasyon TV, watching from North, o sa mga Ilocos, mga kabsat, sa Ilocos. Ano pa gran? Nakalimutan ko, magandang umaga. Si Jerry Castillo, yan ang totoo, boycott the criminal. Jerry Castillo dito sa Amerika, kulong ang kriminal. Kung dyan sa Amerika po, si Tebes, gawa nyo ng paraan na mahuli dyan. Raquel Pangilinan, Blantucas, dilubyo. Dilubyo na nga nangyari sa Pilipinas. Tama po, nasa kamay pa din ng mga Pilipino na kasalalay ang kakahantungan ng Pilipinas. Huwag iboto yang ganyang masamang tao. Huwag iboto, huwag suportahan. Raquel Pangilinan, Blantucas, kapangyarihan na manindigan at sawa. Nais ko lang ulitin na ang lahat ng kapangyarihan ay sa aking mga tao. Rinaldo Garcia, good morning, Engineer Me, Toto Kausing, mabuhay po kayo. Kumusta na po ang kaso ni Mr. Bantag? Ayun na, nagtatago na yan. Nagtago-tago na. Raquel Pangilinan Blantucas, binitawan ni Topacio yung kaso ni Denise kasi nanggulo testimonyo ni Denise. Ay, ang binitawan niya si Denise Cornejo, ngayon sinalo naman niya si Arn Tebes. Sabi ako, Joanna Rubio, parang kinulam pero hindi totoo yung kulang tama. Yung sa mama ko. Kasi may lumabas na sinulid sa pag-EBS niya at may lumabas na mga kahoy. Kinuna namin, tinago at kinuna ng litrato. At ibigay namin yun sa manggagamot. Si Raquel Pangilinan Blantucas, Get Wilson po sa mama nyo. Eva Malito, abogado ini, SBC grad, LRB, Brad. Ay, Brad, si Brad ko pa ito, kailangan magsimula ng bagong tao sa atin. Bansa, sink the whole island, start again, restart, masyado na talamak, easy justice, corrupt, RTC, todos. I'm bound to, I'm almost agreeing with you kasi experience ko yun eh. Di ba? So, San Beda College graduate ito si Brad, Eva Malito, Roberto Carlos, Vin Crudo, Vin Diesel po, ako ng Pilipinas. The Vlogger, Vin Diesel, the Vlogger. Si Don TV, Batang Maynila, 2H, Sir. Ay, putan dito si Batang Maynila. lagi ko nunod sa iyo. Hindi kita makalimutan. At patuloy lang tayo sa pagsasalita ng katotohanan. Ron Silla, tapos ingat po kayo, Idol Engineer, Katuto Kausing, tama, bitag na yan, si Bantag. Tulungan mo pala ako, Batang Maynila 2H, ikampanya mo rin na i-boycott na yung Bantag the movie na yan. Pati na yung mga aktor na papubayag na magiging aktor dyan. Si Jerry Crabal, si Rene Imperial, tsaka si Jason Abalos. Bakit si Jason Abalos kinuha? Para ang style ni Bantag, makuha niya yung simpatiya ni Secretary Binhar Abalos? Hindi ko alam. Roncilla, ingat po kayo, Idol Engineer, Katuto Kausing, tama, bitag na yan si Bantag. Maganda nga, sana magsama-sama sila ni Arn. Alam mo, pangarap ko, pag magsama-sama na si Arn, tsaka si Bantag sa loob ng kulungan,
Gagawa sila ng isabong, pero ang isabong may app. Sila dalawa magsuntukan. Pustahan ng mga tao, araw-araw suntukan sila. Tapos si Gordon Bell, good afternoon po from Vancouver, Canada. Silent viewer niyo po ako. Thank you naman, Mr. Gordon Bell. Si Marilyn Berg, good morning sir, God bless you. Alam mo, Marilyn Berg, isa sa paborito kong doktor na si Dr. Eric Berg. Pinapakinggan ko with regard to no carb, no sugar diet. Kaya ito pong katawan ko ngayon, tama-tama lang ito. Rosely, hello po from Los Angeles. Si Raquel Pangalinan Blantugas, kamukha niyo po asawa ko. Oh, ganun ba? Nakita niya, pinapanood ko kayo, sabi niya, bakit nasa YouTube do siya? Regards Raquel, ano bang pangalan ng mister mo? Pakisabi naman dito, kasi gusto ko siya makilala. Malay nyo, magkita-kita, magtago-tago. So, mayroong nagbigay ng palipad, ay sino kaya ito? Si Gordon Bell din. Ay, think Gordon Bell. So, dito naman sa aking Facebook account, babatiin ko rin, no? Si Leonelo Mendoza watching from Italy. Elson Diocampo watching from Bay Area, California. AGL Empinado, surrender boss. Pangit naman kung di mabigyan hostisya ang pamilya ni Gob Digamo. Yes. Rosemary Santa Romana, boycott si Bantag movie, ang kapal. Leonelo Mendoza, tingnan natin kapag lumabas ang arrest warrant ni Bantag kung di nga siya susuko at labanan ng patayan sa gobyerno. Rosemary Santa Romana, engineer, ang dami na talagang pera ni Bantag. Eh, siyempre, pipinas ka pa ng TV, magbabayad. Magkano kaya ang talent ng mga aktor? AGL sila, surrender boss, pangit. Suppose si Priscilla Z. Orby, tama ito na, hindi dapat ayunan ng illegal na gawain. Dapat harangan yan. Kawawa, mga batang mali, ma-influensya. Tapos, Lirilo Mendoza, isoko sa Amerika si Kibuloy. Palit ulo kay Tibis. Ang ganda, palit ulo kay Tibis. Sige. So, Rosemary Santa Romana, marami pa talaga ang mga Pilipino hindi madadala. Harfair, tama lang na boycott si Kibuloy. Leonila Mendoza, nagkalitsi ang Pilipinas mula nang maupo si Duterte na may pag ang mga demonyong politiko. At sa totoo na, kahit maka Duterte ako, inaamin ko eh. Kita mo si General Durante, pinatay niya yung magandang babae na si Ibonet Chua Plaza para lamang sa kanyang pag-ibig. Ito tinatawag sa kanya kasi too much love can kill you. Ganun na nangyari sa kanya. So, Marquez Cyrus Bryan, pero ito si Kapla, nais ko lang sabihin siya, si General Durante ay naging chief ng Philippine Presidential Security Group. Nagbabantay kay Pangulong Duterte noon. So, ibig ba sabihin, namana niya kay President Duterte ang pagiging matapang, pagiging kriminal. Talking about ICC, kasi inakusahan si Ginoong Duterte ng pagpatay ng hindi bababa sa 6,000 na mga tao. Ganon. Kumpensa naman ako naman na kaya niyang ipanalo sa korte yung kanyang kaso. Kasi kung ako na bilang abogado dati, nakikita ko ang hirap patunayan beyond reasonable doubt na may obligasyon na may kinalaman si Duterte sa bawat pagpatay. Isa pang problema ng maglilitis laban kay Duterte ay ganito. Marami sa mga namatay ay nawala, hindi na makita. So, ang tawag niyan ay sa criminal law, may tinatag na walang corpus delicti. So, kung hindi makita ang body of the crime, ay walang crime. So, bakit kayo natatakot? Huwag niyong harangin ang ICC. Sana naman si Pangulong BBM, huwag na kayong kumuha ng abogado na international lawyer sa ibang bansa, nababayaran nyo ng pera ng Pilipino para idepensa si Pangulong Duterte. Please naman, huwag naman po. Nakakahiya na po yan. Sa totoo lang, nababawasan ang boto mo, Pangulong BBM. Ako'y bumuto noong nakaraan, hindi sa iyo. Pero please lang, dahil ikaw nanalo at wala naman kaming ebidensya na nandaya ka, please lang, pagandahin mo po ang iyong pagpatakbo. Wala na kaming magagawa, nandyan ka na. Kung gusto mo bawiin ang reputasyon ng iyong pamilya, gawin mo. Pero paligayahin niyo po ang Pilipino at ang Pilipinas. Ipaglaban niyo ang dangal ng Pilipino at Pilipinas. So, si Leonelo Mendoza,
Drug lord daw po si Tevez sa buong Negros, sabi po ng mga tao. Bakit kaya, attorney? Hindi yan pinahuli Duterte noong panahon. Ang makasagot niyan, alam mo sino? Si Pangulong Duterte lang. Sa dami-dami ng pinatay, bakit siya hindi pinatay? So, Angelito Valencia, watching from Dubai, United Arab Emirates. Si Ruda Boriros, watching from Caribbean. Engineer Toto Causi. Tapos, Dayan Arcel, yung asawa ng abak ni Duterte, pinsan ni Tevez. Ng anak, hindi abak. Ang asawa ni Paulo Duterte ay pinsan ni Tevez. Tama. Sinabi rin ni Tevez yan. Kaya siguro, yan ang dahilan kung bakit hindi siya natukang. Ayon sa kwento ng bodyguard, si Tevez, board member pa lang siya, ay gumagawa na siya ng sabo sa kanyang fishing boat. Fishing boat, na kunwaring fishing boat, na kunwaring basnig at sa gitna ng dagat, ng laot, doon sila gumagawa ng shabu. At ang ginagamit niya sa paggawa ng shabu, ayon dito sa lumabas na testigo na kumumpisal kay Epifanio Labrador Channel, ay ang mga chemist ng Sugar Central na pag-aari ng mga Tevez. So, chemist sa umaga ng Sugar Central, chemist sa gabi ng shabu. At napapatakbo niya yan, nagbibigay siya ng pera sa lahat ng police station. Pati NPA, binibigyan niya ng pera. Pati Army, binibigyan niya ng pera. Kasi nung nagkainitan, panahon ni Duterte, nabisto na ata si Arn, nilipat niya ang kanyang laboratorio doon sa bundok. Na kung saan sa bundok, maraming NPA at maraming mga Army. So, mukhang hindi nag-awayan ng Army at saka mga NPA sapagkat binibigyan niya ng pera mga ito. Kaya iyan yung sigurong rason bakit isa sa pumatay kay Digamo ay napatunayan palang ex-NPA. So si Owe Red Star, kung ayaw sumuko si Bantag pag lumabas na ang warrant nila, ipalagay na agad sa most wanted. Tama yan. Hindi naman ganun mangyari dyan. Si Richard Colocal, if Bantag the movie happens, boycott nyo. Bantag the movie. Nakakahiya talaga to. Only in the Philippines. So sabi ni Rosemary Santa Romara. Sabi naman ni Dayan Arce, pag papasukat si Bantag para sa eleksyon, napapasikat na para sa eleksyon, tatakbo, ang tanging ko tatakbo senador. Kaya tatakbo senador, tatakbo rin ako senador. Wala akong ibang gagawin. Unahin ko siyang sisiraan sa kampanya. Si Rodi Dalisay, good evening po. Si Lito Gutierrez, ikaw nga ang kontrabida to ni ikaw singalingan. Tinawag ko pa singalingan, Lito Gutierrez. Bakit ka nakikinig? Salamat naman, nakikinig ka. At nadagdag ka sa views ko. Nilo Tinoñez, idol, lagi ako nanonood sa iyo. Hindi ilugi sa pagpupuyat. So, ito naman si Belia Cantiler, salamat po sa stars na pinadala nyo. Si Noel Pifiance, good morning, engineer. Mila Erickson, salamat po sa stars na pinadala nyo. Si Romel Evangelista, good morning po, watching from Italy. Noel Calvara Daradal, good morning. Rodi Santos, salamat po sa stars mo. Lagi ka nagpapadala sa akin ng stars. Larian, good morning, Katoto. Marcelo Ganotisi, do you really need that bad? What are you meaning? If money, yes, I need money that bad. Armando Barrias, watching all the time. Marcelo Ganotisi, you required GCash contribute for you to talk BS. I don't know what are you meaning. But maybe you find it not only difficult but improper for me to place my GCash number, then so be it. Anyway, we are in the free world. You are only told that you are not required to give to me. Rosemary Santana, may papadala po ako kay Mami Attorney in time or message ko. Okay, thank you po. Si Henrico Salceda, na kaklase, kabats ni Attorney Danilo Pilayo na aking partner na siya nagsasalba sa akin sa ngayon na hindi ako abogado, ay andito si Henrico Salceda, isang produkto ng Ateneo Dinaga. So, mga taga-Ateneo Dinaga magagaling. Bilib ako. Dayan DRT, hindi totoo ang kulam, attorney. Okay, mabuhay ka, Attorney Causi. Si Lito Gutierrez, huwag husgahan, hindi pa napipisa ang itlog. Binibilang mo agad ang sisiyo. Yan, magaling lang ka. Ayun, kwento. Hindi naman po itlog pinag-usapan, si Bantag. Kaya, hindi mo lang dapat yan. Iba yung paghusga ng tao, iba yung paghusga ng Diyos. Ha? Okay?
Bilang mga araw ni Bantag, malapit na yan, makapasok sa buhay ng Rihas. Tama yan. Si Liupin Patungan, good morning po, Attorney Engineer. Si Napoleon Tadina, good morning, Engineer. Watching from Sunnyvale, California. Salamat po sa stars na pinadala ni Mr. Napoleon Tadina. Si Jasmine Santos, Bantag, Teves, Atong Ang. Yun pa! Bong Pinida, yan pa! Yan ang mga gumagawa ng krimen sa Pilipinas. Tama, lahat tapos sila eh. Diyos ko, masama naman ang papatay ng tao. Diyos ko, ikaw na magpatay sa mga taong to. Kasi wala silang ginawa, kundi puro kasamaan sa Pilipinas at sa mundo. Si Libby Dennis Ledesma, magsama si Kong Upaw at Bantag sa Bilibid. Upaw siya, ako upaw din. Si Arne Teves, ibig sabihin ng upaw. Ang upaw kasi, sa Bisaya, sa Tagalog, ibig sabihin kalbo. Si Annie Cansisio, get well soon po sa mother mo, Engineer Toto. Catalonia pala po apelido. Dito po sa Barcelona ay nasa probinsya ng Catalonia. Ay! Gusto ko mapunta ng province of Catalonia sa Spain. Ay, in Spain, tawagin ko na soy Catalan. I am a Catalan. Feliz Gimonde, boycott yan, pelikula ni Bantag. Huwag i-glorify ang kriminal. Gagayahin niya ng mga kabataan. Tama. So, Feliz Gimonde, habeas corpus po, hindi po corpus Christi. Hindi, ang sinasabi ko na corpus delicti. Ang ibig sabihin ng corpus delicti ay body of the crime. Kaya nga, kung nawala na yung mga tinukang hindi na makita, walang corpus delicti. That could be heresy pa rin without physical evidence. Tama yan. Mahirap ay papatunayan. Si Ricky Recto, good morning po. Hindi ko alam kung si Kainso ito. Si Brit Bison, that could be hearsay. So, San Urara Eli Hero, thank you for the stars. Sino pang iba? Wala na. At sama mo na, Engineer Toto. Ang tagal-tagal na. Marami na akong ito, no? Sino bang huling dumating dito? Si Lilibet Mercado. Mabuhay. Si Lilibet Mercado, si Ricardo O, good early morning, Alexander Halili, good morning, Gina Tuto from England. Kasi okay, andyan lahat, no? Sa dulo, Janila, good morning po, Engineer Tuto, and everyone watching, always praying for you and your family, especially your mom. My mother is also 94 years old. Wow! Maganda. Ano na yan? Dapat mabuhay sila hanggang 100 years old para may premyo. Kasi may batas ngayon na pinanukala na kung sino man sa Pilipino ang umabot ng 100 taon, may pabuya o premyo na 1,000,000 peso. Si Angat Buhay OFW, watching from Dubai. Si Maria Di Josefina Quijano, good morning po, watching from Barcelona, Spain. More power, Engineer Toto. Tapos si Raquel Pagalilim ng Tukas, nasabi ko na kanina. Si Ross Lee, hello po, from Los Angeles. Ngayon, batiin ko lang si Charito Agbayani, dyan sa San Diego ba siya o San Jose, California. Batiin ko rin si Jose Le, na alam ko nakikinig. Pasalamat din ako at babatiin ko si Regs Ramos, alam ko nakikinig siya. At marami pang iba. At isang magandang umaga. Gerald Kitalig, Bantag, Ricardo, Soriano, Solvita, magtago na kayo. Tago ka na rin.